Dahil nagkukwento si Laika kanina, sabi niya naidumi niya. Pasensya na po yung mga nag-aalmusal ngayong umaga. Ano yung sabi mo, parang putik? Opo, maitim-itim po. Maitim-itim na hindi magandang amoy? Opo, okay. Mga how many times a day mo yun idinudumi? Yung 3 times a day po. 3 times a day. Yun pong sinasabi kong nakita niya sa kanyang pagdumi marami, no? Ay parang putik-putik. Resulta po yon ng mga natatanggal na lason sa kanyang atay dahil sa pag-inom niya ng herbal calcutab. Naiyak na po siya kasi po yung nagdudugo na po yung puwit niya. Lumabas na po yung kanyang... Nag-almoranas ba siya? Opo. Oh, Doon na po kumusta? siya natakot kasi nga po dumugo na po yung Dumugo. kanya. Okay, dito na po natin pag-uusapan mga kapatid ha. Ganito po, para dun sa mga may katulad na kondisyon kay Laika, para matutunan po natin ang natural na paraan ng paggagamutan, lalo na para sa mga walang budget. Nagagamot din po ang kanyang kondisyon sa ospital, lalo na kung marami kayong budget, di ba, pang ospital. Okay, ang numero unong pinagbibintangan ko ay hindi naturuan ni Nanay Jennifer si Laika na uminom ng maraming tubig. Okay? Ilang basong tubig anak ang naiinom mo dati? Siguro mga 2 lang po maghapon. 2 basong tubig maghapon. Si nanay, ilan naman ang naiinom na tubig maghapon? 3 po. Pero Tatlo lamang ng isang baso si nanay. May pero, anong pero? Ano po yung, pinag-ano po siya ng take na talaging tubig po na kailangan po sa isang araw po ilang 1.5 po. Kaya lang po hindi po na-take niya kasi ano po nasa school siya, hindi po niya nadadala po sa school. Talaga naman. Nagka-problema. Sino yung nagpapatake ng tubig na madami? Yung dating yung doktor. At tama si Doc, hindi mo sinunod. Ano po, hindi ko po sinunod siya. Mali, tama na nga yung doktor, hindi mo pa sinunod, no? Tapos tinuruan naman ng ating naturopathic practitioner na si Ate Cynthia Cortez na uminom. Sumunod naman. Di ba? Kasi hindi ka na pumapasok noon. Nasa bahay lang. Nasa bahay na po siya. So hinintay pang lumala. Ganito po yun mga kapatid para sa mga nanay na hindi makahindi sa bata. Mahilig po kasi pumasok ang bata. No? Hindi naman masaway ng nanay. Baka umiiyak or nagmamaktol, di ba? Dapat po ay inaalalayang mabuti or a-advise natin mabuti ang mga bata na kapag ka nagpahinga ng sandali, makakapag-recharge ang katawan at makakapasok muli sa eskwela. At ang mga eskwela po ay reasonable, kausapin lang po ninyo, nabigyan na lang ng homework, halimbawa, no? Para nakakapag-concentrate sa pag-aalaga sa kalusugan. Okay, ngayon balikan po natin bakit napakatagal na nakaranas si Laika ng ganong karamdaman. Natukoy na natin ang isa. Hindi marunong uminom ng tubig ang nanay, hindi rin naturuan ng anak. No? So ngayon po, sabay silang nagbabagong buhay. Nakakailang basong tubig ka na ngayon, anak? Baka mga 8 po pataas. Nakakawalo na pataas. Very good, no? Kasi po, ang mga kaso ng psoriasis, patuloy po dapat na inaayos. Kung mababalitaan po ninyo ang mga maraming kaso ng psoriasis dito sa ating bansa, on and off, kaya sinasabi ng mga manggagamot na hindi gumagaling ang psoriasis. At tinatanong ko kay Nanay Jennifer kanina, sa panahon na nasa ospital, napapakain ba ng mga prito? Opo. O, yun eh. So, hindi rin po bumagay. Kasi tinanong ko po sa kanila, ano pong bawal na pagkain? Sabi, wala daw po naman bawal. Ayun lang nga. Pag sinabi mo walang bawal, aariba sa lahat ng klase ng pagkain ang pasyente. So, dito po, sa holistic approach, the Healing Galing Way, kaya po kumpletong gumaling ang 9 na taon na karamdaman sa balat ni Laika ay talagang tinutukan ang tamang diet, no? 50% po yan sa paggaling ng pasyente. Napansin mo, nung nagsimula tayong mag-healing-galing gamutan, gaano kabilis o gaano katagal natuyo yung psoriasis ni Laika? Mga ano po, 3 weeks o 2 weeks. 3 weeks, nakita mo Kasi tuyo na. Yung sugat niya, kaya ko po na 1 week lang po kasi nung... Sa paa? Oo, kasi yung pong sugat na sugat, iba po siya na nagnana, na talagang ano po siya talagang... Malubha. Malubha na po. Na inano po ni Tita Cynthia na mag-ano po kami ng guava soup, yung ano po. Sinabunan po, tapos tapos po, Guava Plus. tapos pinaano po ng balat ng duha na Yun ang ipagbabanlaw. pinakapanlanggas. Langgas po. Yung nilagang
balat ng duhat. Then no? pagkatapos po nun, ano po namin ng healing oil, nilagyan po. Tapos nagdikdik po kami nung serpentina na tablet na siya po, ibinudbud ko doon sa mga sugat niya na talagang ano na po, malubha na po siya. After po ng kinabukasan, nakikita ko pong heal siya, tuyong-tuyo na po yung mga sugat niya na natutulan. Talaga pong kita niya na pagkakalis po ng mga sugat na ano, tuyo na po yung mga... Binabakbak mo na, makati na. Opo, Ang sarap kusa na ng po kamote. niya. Pansamantala po, itinigil mo na yung malalansa. Opo. Di ba? Lahat po ng pagkain na bawal. Malansang pagkain, lalo na yung may mga bagoong, patis, Opo. toyo, bawal po sa may psoriasis. Okay, para sa mga nanonood po ngayon, kasama po sa mga iniwasan ni Laika, no? Lahat ng pinirito. Kasama na po ang sinangag dahil yan ay pritong kanin, no? So, steamed rice or lugaw, pwede po yun. Tapos, dahil may mga sugat-sugat, wala mo ng mga isda, wala mo ng seafoods, wala mo ng tuyo, daing tinapa, no? Pero karne pwede, prutas pwede, at may mga sabaw ang luto, no? At higit sa lahat, nag-detox protocol diet po si Laika. Yun po ang pinaka mabilis na pantanggal ng sobrang accumulation ng init sa katawan. Sa Healing Galing Gamutan po, accumulation ng sobrang init sa katawan ang nangyari dahil number 1, kulang sa tubig. Number 2, puro prito. Anong paborito? Kwento mo, Laika, ang paborito mong pagkain na prito. Yung pong matataba. Matataba pa. Ang mga hilig po baboy niya. na pinirito. Sa chicken po ang hilig. Chicken yung balat. Ako buti hindi nagkasakit sa puso. Pero lahat po ng pinirito, sinangag, inihaw, lahat po ng tuyo, mainit sa katawan yon. Lalo na kung lalagyan pa ng maanghang. Tapos, lalo pong kumakalat ang sakit sa balat kung may bagoong patis toyo. Kaya asin lang ang ginamit ni Laika, no? At nung nagdi-detox protocol, hindi pala everyday, twice a week. Twice a week po. Tuwing Sabado at Linggo. Bakit Sabado at Linggo lang kayo nagdi-detox protocol? Kasi po, ano ang gusto po niya gano'n, para daw po yung, kasi minsan hindi po kaya niya, no, parang nasawa po siya. Oo, nasasawa. Pero nagkaroon po siya ng 2 araw na sunod na gano'ng detox po. Tapos every Saturday po, tsaka Sunday, yung nagdi-detox po siya. Nagdi-detox. Anong paborito mo sa recipe natin sa detox protocol? Yung pong peras at lettuce. Peras at lettuce daw po na nilalagyan ng konting honey, tapos isang basong tubig. Yan. Mas masarap sa'yo yun. Opo. Pwede rin naman pong iba-iba kasi, no? Everyday pwedeng iba-iba yon. Pero napansin mo ba na naging maganda ang pagdumi mo Opo. nung nag-detox protocol? Hindi na po ako nahihirapan. Tapos ngayon regular na, normal na, normal po. hindi na bumabalik sa parang kambing. Hindi na po. Oy, very good, no? Okay, so ngayon, ito po ay mga bakas na lang ng lumipas eh, no? Kaya dapat ang gagawin ni Laika, tuloy-tuloy ang oras-oras na pag-inom ng tubig, lahat ng may lambot, pwede sa kanya. Yung mga tinapay, sliced bread, malambot yon. Pero pag tinoast mo na yon, naku, iinit na naman ang system niya kasi ang toasted bread, yung mga biscuits, cookies, crackers, mainit yun sa system, kaya malalambot lang. Tapos palagi may inom ng tubig, walang maanghang, no? Tapos puro masabaw, tapos makatas na prutas. Peras pa rin ang makatas na prutas na paborito mo. Iba-ibahin mo rin, no? Ngayon maraming uso, may milon, may pakwan, no? Kapag ka nagpatuloy po na ang pasyenteng may psoriasis ay sineryoso ang hydrating diet, hindi na po babalik ang psoriasis. Kaya po, yung sinasabi nilang bumabalik-balik kasi po, hindi ginawang holistic ang paggagamutan. Ano pa po ang maganda para sa mga taong may mahinang balat, no? Sensitive na balat, yung po masustansyang sikat ng araw tuwing umaga. Between 6 o'clock and 8 in the morning, no? Yun po ay i-expose natin ang ating mga anak. Paglaruin nyo po sa umaga, no? At titibay po ang balat sa tulong ng sikat ng araw. Yung pagligo po, ang ating pong palagi na ipinapayo ay ang pagsasabon with EC27 Guava Plus because it effectively controls 27 skin problems kasama po ang psoriasis, no? At ngayon po ay magaling na si Laika, no? Gusto mo bang magbigay ng payo galing kay Ate Laika sa mga batang hindi mahilig uminom ng tubig dati at sa mga batang laging mahilig sa prito? Paano sila magiging malusog? Sige nga, Ate Laika. Sa mga batang katulad ko na hindi masyado mahilig uminom ng tubig at mahilig kumain ng mga prito, dapat
iwasan nyo na yon. Dapat minom na kayo ng maraming tubig araw-araw at iwasan nyo na yung mga prito dahil baka magkaroon kayo ng sakit ng kagaya ko. Ang cute naman ni Laika. Tama po yun, no? Parang ate na nagtuturo, no? Gusto nating ipatikim kay Laika yung recipe po ni Chef Jeremy Fabian, no? Na very hydrating. Mahilig ka ba sa singkamas? Ako, yes po, hindi ko siya. Ay, hindi mo gusto ang singkamas? Bakit? Ewan ko po ba? Pero nakatikim na siya ng singkamas. O, tingnan natin. Challenge ito kay Chef Jeremy. Dahil, Chef, hindi niya pala paborito ang singkamas. Subukan natin kung ano ang kanyang ano. Ayan. Oh, lalagpas pa. O, ayan, anak. Okay, tikman mo. O, hawakan mo. O, para kay nanay yung isa. O, ayan ang fork. Okay. Sige nga, kung mahahalata mo kung nasan ang singkamas yan. Anong tawag na nga natin, Chef? Spring kamas roll. O, carrots ang pinuna ni ano. Ang carrots pwede mong i-blender, i-juice. Very cooling sa katawan ang carrots, no? Tingnan mo yung puti, anak, para malasahan mo yung singkamas. Bakit ayaw niya ng singkamas? Ang sarap-sarap nga eh. Ayan, alang-alang kay Chef, kakainin ni Laika ang singkamas. O, ayaw mo pa rin ba ng lasa? Masarap po. Wow! Biglang sumarap. Biglang nagbago ka na ng pananaw sa singkamas. Ay, yung gaganyanin mo lang pala, Nanay Jennifer eh. Turuan mo si Jennifer gumawa, no? Sulat ko yung recipe. Bigay ko sa'yo. Oo, para makain ni Laika. So, ayaw niya nung plain na singkamas, pero pag ganito ang preparation, gusto na niya ng singkamas. Tapos maraming tubig. O ang mga chikiting po na mahirap pa inumin ng tubig, gumaya na kay Ate Laika, no? Na nagbago na po ng buhay. Nagbagong buhay na, di ba? Lalo na po ngayon mainit ang panahon. Kailangan po ay tinitingnan natin ang mga pinapasok sa ating katawan. Kasi po ganito mga kapatid, no? Dapat, kung hindi man tayo, lalo na po sa mga kapatid natin na nasa malalayong lugar, no? Na malayo sa ospital, malayo sa mga doktor, kapag ka nagkaroon po kayo ng skin condition o anumang karamdaman, napansin nyo pa lang po, alamin nyo po ang kinain ninyo. Sa nakalipas na 24 to 48 hours, ano po ang kinain ninyo. So, ilista nyo yon. Pagkatapos kainin nyo ulit, pag nangyari ulit yun sa inyo, ibig sabihin, i-avoid nyo muna yung pagkain. Okay? Sana po ay nagbigay ng inspirasyon sa inyo ang kwentong pangkalusugan ng ating kapatid na si Laika na 16 years old na po ngayon at natututo po tayo sa karanasan ng iba. Sana po ay hindi mangyari sa atin at tuloy-tuloy na makapag-create po tayo ng isang malusog na bansa. At until next Sunday morning, Chef, maraming salamat. Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan, ang luti, ang kalikasan. Happy healing morning! Tuloy mo ang pagkain. Ano yung nakapagpasarap sa'yo sa singkamas na yan? Isang mahalagang paalala. Ang Healing Galing Main Office sa Novaliches ay bukas para sa regular free consultation. Lunes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban tuwing holidays, maaari kayong mag-text sa aming text hotline 0921-445-0355 para sa inyong mga katanungan. Kailangan ko daw pong palakasin ang aking buto. Pero may lactose intolerance po ako, hindi po ako makainom ng gatas. Ano po ang pwede kong gawin? Sasagutin niya ni Dr. E sa Healing Galing sa TV, Year 2, Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5.